Magandang araw sa inyong lahat. Welcome to my YouTube channel, Trending Pinas TV. May bago na namang hula si Madam Wendra kay Ginoong Ralph Recto. Maraming nakita sa barahan ni Madam na kadalasan ay mga negative na mangyayari kay Ralph Recto. Isa na nito sa bago niyang posisyon na tila, dala ito ng sakit sa ulo sa kanya. Unang hula, pag-isipan ang posisyon baka pumadawit sa dalawang taong ito na makadawit na naman sa kanya at lalong hindi siya matanggap ng taong bayan. Ikadalawang hula, dawit sa panibagong tensyon tungkol sa taxes. Bagong posisyon sakit lang sa ulo sa kanya at hindi makatulong tiyak pa ay siya ay mapahamak. Magkakaroon ng massive na investigasyon sa financial matter. Ang pagkadawit sa bintahan sa ginto. Ang tahimik na pangalan niya noon, ngayon ay madadawit na sa nangyayari sa ating bansa. Hindi na natin patagalin pa. Ito na ang hula ni Madam Wendra kay Ralph Recto. At huwag kalimutan magkomento. Komento, bigyan natin ng reaksyon. Kung naniniwala ka ba sa... Mga ka-Wendra, again and again po, may nag-message po sa amin at gustong-gusto nila pong ipatarot si Ralph Recto po. Or, pinatawag po natin si Mr. Pogi Points. Pogi Points ang tawag ko dito kasi ba nakita niyo naman ang pogi-pogi ng Mr. nung kabataan. Hanggang ngayon naman. So, ito po ay ni-request po sa amin kung pwede daw pong itarot. Siya po ay 61 years old. January 11, 1964. Ayan. Tingnan po natin kung anong makikita. Pakita mo tarot sa akin kung anong nakikita kay Sir Ralph Recto. Tapos kung ano ang career na nakikita sa Pilipinas. Nakaugnay siya. Ayan. 1. Again and again po. Ito ay for entertainment use. Ang pangit itapon. Ang maganda i-absorb. 1. Ang tamaan, huwag magagalit. 9, 10. Gawin natin 10. Yan. Kita mo sa akin. Kung makikita nyo po, nakabaliktad po si Sir Recto. Ito po yun ha. Bakit nakabaliktad? Nakikita nyo yung dalawang yan po ay tao again. Hindi ko alam bakit ang karamihan mga politiko sa atin na nababasa ko ay palaging concern itong dalawang taong ito. So again and again po, para po ito kay Sir Recto, Ralph Recto, pakaisipin nyo po ang inyong posisyon. Kasi po, again and again, baka po kayo po ay madawit sa anumang problema nitong dalawang taong ito na namumuno. Yung isa namumuno po. Yung isa, actually, hindi siya namumuno pero dati siyang naging mataas. Paano ko po nasabi yon? Tingnan nyo po. Oh. Ito pong susing ito, isa ay puti, isa ay itim. Pero ito po ay dalawang tao. Yung puti, ibig sabihin, existing pa rin. Yung itim, wala na siya sa pwesto na maaring napalitan na. Yun po yun, itim and puti. Susi po, oh. Ina-explain ko po dahil yung po ang gusto nila ma-explain talaga. At ito po si Sir Ralph Recto. Maari po siyang madawit sa anumang pong problema nitong dalawang ito. So, may expose po siya sa isang malaking pagdawit. Inuulit ko po ha, maaari po siyang madawit sa dalawang ito. Kilala po yan sa politik. At magkakaroon po ng napakalaking tensyon. Ito po'y parating pa lang ha. Magkakaroon po ng malaking tensyon at madadawit again ang pangalan niya sa tensyon na kinasasangkutan naman po ng tungkol sa taxes. Hindi ko po alam bakit lumabas ito, pero ito po ay tungkol sa mga taxes. Tungkol po ito sa budget. Tungkol po ito sa katiwalian
madadawit po ang pangalan ni Sir Recto. And again po, ang bagong posisyon na ipinagkaloob sa kanya ay hindi po nakakatuwa sa side niya. Ito po yun na, ito po yung sabi ng tarot Kasi po, ia-absorb po niya ang napakaraming problema. So, sa totoo lang po, hindi blessing sa kanya ang pagtanggap ng bagong pwesto o bagong katungkulan na ipinagkaloob sa kanya. Ito po ay sakit ng ulo sa kanya. At maaaring questionin po ito at dadaan po ito sa isang court o batas. Ito po yun. Magkakaroon po ng massive. Ito po ay massive. Pag sinabi pong massive, lahat investigasyon, malaking investigasyon muli po ang susulpot sa ating gobyerno na may kinalaman po sa lahat ng financial matter na ito po ay magaganap. Hindi naman po kasi ako politiko, hindi ko rin alam mga tawag dyan. Pero ito po, kita nyo, massive. Ibig sabihin, maatikabu, tapos malawakan, malaki, massive, malaking investigasyon. Bukod po sa flood control noon na may intriga, ito po ay talagang kasasangkutan po ng mga dating nakaupo at bagong nakaupo. Ayan po. Dating nakaupo dun sa posisyon na tinanggap po ni Sir Ralph Recto. Ayan. Kaya magiging ano po ito, another flood control system. Kakalkalin na naman po ito at magagalit na naman po ang sambayanan. Naku, sana pinag-isipan ni Sir Ralph Recto yung pagtanggap sa bagong pwesto. Kasi po sakit ng ulo. Bakit sakit po ng ulo? May ma-expose na mga hidden na usapin or kaso na maaaring ma-question yung dating nakaupo, pero siya na po ang mag-absorb. Siya na ang magpapaliwanag. Siya na ang lahat. Kaya masakit sa ulo yung kanyang tinanggap na posisyon. Makakalkal din dito ang tungkol sa isang, nakita niyo po ito, nakabaliktad, tapos may cup na gold, tapos may isda. Ang ibig sabihin po nito, madadawit po ang pangalan niya sa sinasabing mga bentahan ng ginto. Mako-question po siya doon. At maaaring tatatak ito sa mga tao at magagalit ang mga tao. Kaya po may may dagat. Ibig sabihin, ang karir niya ay masyadong magiging maimbestiga. Yan po yung karir. Magiging parang maalon. Marami ho siyang kasasangkutan. Dating nananahimik yung pangalan ay mukha pong makakalkal dahil sa mga investigasyon na magaganap. May mangyayari po na gagawin si Sir Recto na I don't know kung ito isang sulat, ito po tarot lang po ha. I don't know po kung ito isang sulat o isang pagsasalita kung saan maaaring ihayag niya ang mga bagay-bagay by force na kailangan niyang gawin. Pagtatapat sa mga tao, pagtatapat sa mamamayang Pilipino. Kasi po, puwersahan siyang madadawit na ipaliwanag ang mga bagay-bagay at wala na po siya magagawa. Maaring masukul siya kaya kailangan niyang magpaliwanag sa mamamayang Pilipino. Ito po, ayan o kita. Ang dami po. Kasi ang dami po, kukwestiyonin siya. Ayan po, kitang-kita. Tapos may hawak po. Isang ibig sabihin, maninindigan na lang siya. Kailangan niyang magsalita. Kailangan niyang makipagtulungan sa mga tao kahit may pinuproteksyonan siya. Kung hindi, masisira po ang political career niya. Ayan po, kitang-kita. Sumasakit na nga po ulo niya.
At kung nakikinig po kayo sa Ralph Recto, mas mabuti pong taong bayan ang inyong mahalin kaysa sa lumikom kayo, lilikumin ang inyong mga gamit at isa kayo sa maaaring ayawan ng mga tao at i-request, maaaring maganap sa inyo, ito ho kaya ako binabasa, maaaring maganap sa inyo ang naganap na pagsisi ng taong bayan sa ibang politikong nakaupo at kayo ay mapuwersa na umalis din sa posisyon ng inyong upuan. Ito po ay by all means, ibig sabihin by all means, tarot lang po ito, pero pinapakita po rito na maaari po kayong mapaglaanan ng mga mamamayan at mawalan ng bilib sa inyo at kayo ay masira ang political career sa pamagitan ng, kita nyo, gamit nyo po yan po yung mga hinahawakan nyo, yayakapin ninyo at kayo po ay palayo. Ibig sabihin, maaaring masira ang political career ninyo. So wala po kayong ibang gagawain. Ito po ang sabi ng tarot kung hindi kunin ang lahat at i-gathered ang lahat ng mga bagay-bagay at ipaliwanag ninyo sa mamamayang Pilipino at kailangan yung makuha ang interes ng mamamayang Pilipino. Kung hindi, bababa po kayo na may dalang masakit sa ulo na walang tiwala ang mga tao. Yun po ay sabi ng tarot Kumbaga parang pinapayuhan po kayo dito ng tarot. At ito po ay matutupad kapag nagkamali-mali po kayo ng pasya. Kung kayo po ba ay puproteksyon dun sa naunang dalawang tao o kayo po ba ay maglalantad na rin at sasabihin ninyo na wala kayong kasalanan pero ipapaliwanag ninyo sa madlang people. Yun po yun. May dalawang tao po na makikipag-usap sa inyo. Ayan. Malalaking tao yan. Makikipag-usap sa inyo. Ito po ay hula po, pero kung papakinggan ninyo, Sir Ralph Recto, ako'y natatawa kasi alam nyo na sincere ako sa sinasabi kong ito. Sana po, pag-isipan ninyo talaga ang posisyon ninyo ngayon, yung bagong posisyon nyo. Na hindi kayo madala dito sa dalawang ito. Kasi po, babagsak na po itong dalawang ito. At ang pagbagsak po nila ay baka makasama ang lahat ng mga nagproteksyon sa kanila. Bakit ko sinabing babagsak na po? Nakita nyo po yun? Nakita nyo po yung alon, yung tubig again? Tapos yung isa bumababa na ang presensya. Yung isa ipinipilit pa rin niyang itaas. Pero at the end of this water, mafa-flash po yan. Matutupad po na sa pilitan silang ipatanggal sa posisyon or pwesto. Dalawang tao po ito So ibig sabihin, kahit anong tibay nila, sila po ay mawawash out. Sa totoo lang po, ito ay yung misis niya. Itong misis niya, alam naman natin, di ba, asawa siya ni Ma'am Vilma Santos. Malaki ang reputasyon po ni Ma'am Vilma Santos. Pero, ito siya, umahawak po siya, ngayon, tama naman, umahawak siya ngayon ng isang katungkulan sa politika. Pero, para hindi madawit po ang kanyang pangalan dahil sa mangyayaring atikabu o problema o massive na investigasyon na magaganap sa inyong kinauupuan na tinanggap, mas mabuti pong piliin ninyo na taong bayan ang mahalin at magpakatotoo. Kasi po, maaring pati po ang inyong misis ay madawit sa any decision na gagawin nyo. At pati isang anak na lalaki, yan po, na ngayon ay nagsisilbi rin. So, ingat po ng pagdidesisyon, sir.
may intrigang darating po sa inyo. Na tong intrigang ito ay kinapapalooban ng isang batang politiko na kayo ay didebatihin or tutuligsain. Ano ba yung tutuligsain sa lalim? Or pagsasagutin o tutuligsain basta yung parang pipilitin kayo na aminin o ipaliwanag ang mga bagay-bagay. Isang batang politiko po ito. Lalaki po ito. Pero matalino po yung makakalaban nyo. Matalino. Ayan. Actually, hindi ka naman niya kakalabanin na harassment or what. Kakalabanin ka niya para ipaliwanag mo ang lahat-lahat. Dun sa dati mong inupuan or naging pinaglingkuran at sa bagong mo ngayong tinanggap na pananagutan. Naku, itong taxes po ito. Alam niyo po ba ito galit na galit po ang mga tao sa ginagawa ninyo. Ito ay nakita niyo 1, 2, 3, 4, 5. Mga tala po ito. Tapos ito po ay malaking tala. Ibig sabihin po mga pera. Taxes ba? Ang mga tao po sa paligid ninyo ay hindi po natutuwa sa mga taxes na inyong ginagawa. Hindi ko alam bakit lumabas po ito. Ayan po. 2 taxes na batas. Tungkol sa taxes po ito ito ay 2 batas na inyong ginawa na parang sa inyong paningin ay okay, pero sa mga tao hindi sila sumusuporta sa ginawa ninyong taxes na batas. So pag-isipan ang paggagawa po ng batas kasi po may lamat ang tiwala ng tao. Yun lang po ang kaya kong sabihin. So maraming salamat po.